Kahapon nun, sa ikaduhang yugto sa atong sugilanon. Ngadi ang iyang topic, adlaw ipapahulay. Right, teacher? Ready na ka? Okay. Please kay ni Juan ba? Please kay ni Malipayo? Kay ni Hidjot na fully ang gamit na to sa katubuan. Please, Okay. Sa tanan na mo kagilakuan o ang pagkimi na gamit, hindi gamit na kita. Pagpaka na to ang Ginoo. May hapon sa tanan. yapon. Tapi kami yan na may naman sa kasama. At lang kami. Kung sa mga sabat, para ninyo. Kung sa sabat, Please. ipapahulay. Kung sa adlawa, sa mga Kristiyanos, Domingo. Sa mga Hudeo, Sabado. Sa mga Muslim, Biyernes. Sa ito papisan kung saan adlaw ang gamitin sa tao. Tawag ko na siya o Sabado. Sige. Pangutanan sa man ang Sabado. Ang tubag Sabbath is a day of religious observance and abstinence from work, kept by Jews from Friday evening to Saturday evening, and by most Christians on Sunday. Sa mga Hudyo, Sabado. Sa mga Kristiyano, Domingo. Okay. Ang adlaw papahulay mo, adlaw man sa relihiyoso nga tulumanon o paghunong sa trabaho nga gisaulog sa mga Hudyo gikan sa Biyernes sa gabi hangtod sa Sabado sa gabi o sa mga Kristiyanos adlaw ng Linggo. Karong tanan. Sige. Pangutanan ano man mga Katoliko nga Domingo man ang inyong igsisimba nga Sabado man ang adlaw na ipapahulay mo igsisimba nga giingon sa Ginoo sumala sa Genesis Kapitulo 2 versikulo 2 ayon sa 3 sa kapitong adlaw na human sa Dios ang iyang gibuhat ug mipahulay siya. Gipanalaginan sa Dios ang kapitong adlaw ug gibalaan niya kini. Kay sa mong adlaw natapos niya ang tanan iyang pagpamuhat ug mipahulay siya. Unsa man ni Genesis? Old Testament o New Testament? Old Testament. Sa pagsulti sa Ginoo Tabunan man. nga nitrabaho siya gikan sa walang hadlaw ang protsikaw nila. Kung saan ang adlaw? Nanay kalendaryo na? Walang tayong kalendaryo. O ang pagpamuhat sa Diyos, wala na magpagad sa 24 hours times 7. 24 hours times 7. O saan ang pag-itok sa Diyos, pwede mo tuhan ka ng tanga na iyong buhatin. Okay. Padayon na. Sa Exodo 20, versikulo 8, hinumdumi ang adlaw ng papahulay ng balaan ng kini. O sa Deuteronomy, o Kapitulo 5, versikulo 12, tanda ang balaanan ninyo ang adlaw ng papahulay sumalang sa gisugod kaninyo sa Ginoo ng iyong Diyos. Sa Isaiah 66, versikulo 23, matagbag kong subang sa bulan ug matang adlaw ng papahulay ang tanang tao muhol ka na dito sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako. Pag-abot sa Exodo, gani kalendaryo na. Nana, wala ko
na ana. Gitawag sa Egyptian calendar. Namugna sa 42-41 BC. Padayon na. Sa Jewish, ang tubag Jewish Shabbat, Shamish, Shabbat, is a weekly day of rest observed from sundown Friday until the appearance of three stars in the sky on Saturday night. Ang ipapahulay sa mga Hudyo, mao ang sinimana nga adlaw sa pahulay nga ilang gihimo gikan sa pagsalog sa adlaw Biyernes hangtod sa pagpakita sa tulog na bituon sa langit sa Sabado sa gabi. Naanay kalendaryo. Mailang ang mga adlaw o mailang ang nanay mga bulan. Atong mabasa sa website HTTPA, Wikipedia, or Wikisab. Buti pasabot nga ang Sabat na adlaw Sabado ipapahulay o igsisimba sa mga Hudyo. Ang etymology o kagikan sa pulong Sabat mao ang Hebro ang pulong Shabbat na nagpasabot o Torres. Sa Grego, sa Latin, sa Latin, Sabatum. Wala siya ang mga meaning. Sige. Ang mga teksto na gigamit sa mga sabalista, diya sa Biblia gusto. Kaya ang Diyos maway naghanap ng anak. Apan ang sayo pa ang mga sabalista kaya nag-ingon man sila nga ang adlaw Sabado, mao ang adlaw na ipapahulay sa mga Kristohano. Ang adlaw Sabado, adlaw ay papahulay sa tinuuhan sa mga Hudyo, dili sa mga Kristohan. Unsay adlaw papahulay para sa mga Hudyo? Unsay adlaw papahulay para sa mga Kristiyanos? Tinaw kini ipadayag diha usab sa mga teksto magigamit sa mga sabalista. Ikaduha, tungod kay sa daang tugon, walang pa yung mga Kristohanon. Sumala sa Salmo, Kapitulo 147, versikulo 19, pero sa 20. Tingnan din niya, ihatag niya ang Diyos, ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawan, ang iyang mga balakon o ipakamat mo ngadto sa Israel. Wala niya buhatag ini sa ubang mga nasod. Wala silang masayon sa iyang mga balakod. Dahil lang ang Ginoo. Ang balakod sa Sabado, nga ipapahulay sa mga Hudyo, gihatag ngadto sa mga Israelita. Wala dito sa ubang mga nasod. Di ba ta Hudyo? Wala kapit. Okay pasabot, wala'y labot ang dili Hudyo sa balakod sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo tunay ilang relihiyon o tinuuhan o sumala sa buhat sa mga Apostles Kapitulo 2, versikulo 11. Nausap sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 13. Ingon dinhin, kaniadto patay kamo sa Espiritu tungkol sa inyong kasalat. O tungkol kay dili man kamo mga Hudyo o busa wala kay sakop sa balakod. Di ba ta Hudyo? Wala kang sakop sa balakod. Sa mga teksto tinaw, nga walay labot ang dili Hudyo o Kristohanon sa adlaw ipapahulay ng Sabado sa mga Hudyo. Ang adlaw ipapahulay usa sa mga balakod sa tinuuhan o relihiyon sa mga Hudyo naman. Next. Ang mga Kristohanon wala mong gamit sa termino nga adlaw ipapahulay kay kiniiyaman sa mga Hudyo. Ang gigamit sa mga Kristohanon, mao ang pulong adlaw sa Ginoo. Ang Ginoong Hesus nagpakamatay sa krus tungod og alang sa mga sala sa tanang katawhan sumala sa Pedro
Kapitulo 2, versikulo 24. O laban mo sa anang Domingo, sumala sa Mateo, Kapitulo 28, versikulo 9, ayun, 1 kayo sa 9. Sa versikulo 1, giingon, tapos sa adlaw ay papahulay, sa pagbanagbanag na sa buntag sa adlaw Domingo. Natapos sa adlaw na, ipapahulay sa mga Jewish religion. Nagbantay sa bato. Natapos na. Huwag ni banagbanag na ang adlaw nga Domingo. Next. Ang pagkabanaw sa Ginoo naglikon sa mga apostolis sumala sa mga Korinto Kapitulo 15, versikulo 14, ingon din. O kung wala panhawa si Kristo, kawang lamang ang among kiwali o kawang sa inyong pagtuo. Busa ang adlaw bigi na banhaw Ginoo, dako o bili alang sa mga Kristohan. Tungod niini ang mga apostoles magkatigom himuon nila kini sa adlaw Domingo o sa lawag kwarto sa balay nila magtigom dili sa templo. Unang adlaw na sila magkatigom dili sa templo, dito sa lawag. Next, sa 1 Kapitulo 20, versikulo 19, kama 26, sa pagkagabi na niya itong Domingohan nagtigom ang mga tinunahan, sulod sa lawag o gitrangkahan nila ang puntahan, kaya nahadlok man sila sa mga kanagpuan sa mga Hudeyo. Unya mitunga si Jesus kaliwala nila ang ingon, may niyon na ang kalinaw. Sa versikulo 26 ingon, human mo na bayan mo sa kasimana, Domingo na po, nagtigom na usap ang mga tigunan, mga apostoles, sulod sa lawag, ug nahigman na kanila si Tomas. Unsang bersikulo ha ang unang nagpakita siya sa mga pamahay sa Jerusalem sa imong tinunan. 28:1 pahingon sa 9. Sunod simana, Domingo na po. Munang 1:20, versikulo 19, nagtigom sila sa lawag, itrangkaan ang puntahan, kaya nandog sila sa katipuan sa mga Hudeyo. Domingo ha, kapila na Sunday, duha na, kama, 26, nagtigom na po mga tinunan, sulod sa lawag, nag-itrangkaan, nalas kuwan nila. Naningon mo ginungan ito kang Tomas, na si Tomas, suwan kanila. Ingon si ang ginungan ito kang Tomas, tuon na ayaw pagduha-duha, ikaw akong kilid o kamot. Ako kini, kung sa iso ni Tomas, Ginoo ko o Diyos ko. Ikatulo na nga, pagpakita sa Ginoo. Sa Domingo. Domingo. Okay. Gitrangkahan ang mga puntahan, apan mitungha si Jesus o mibarog kaliwala nila ang mingon, may iyong untang kalinaw. Tungod usab ni ini, si San Pablo nanudlo sa mga pastohanon sa Korinto nga magtigom sa unang adlaw Domingo sa matag simana sumala sa Korinto kapitulo 16 versikulo 2. Sa unang adlaw sa simana, ang usap-usa ninyo kinahanglan maggahi og kwarta sumala sa inyong kinitaan ug tigumon kini aron mga andam na inig anhap ko. Kapila na kayo Domingo? Ha? 4 na? 4 na? 4 na ha? Sige. Tungod din si San Pedro, nga maunang pangulo sa magkasuhan ng Mateo 16:18 o Juan Kapitulo 21, versikulo 15, kama 17, dili na kama ha, ang akong magulak tapag pag-ingkod na ko, wala kong para das, motong ako na lang kama, kana siya das na, dili na siya kama, okay. Ang kanang 21:15 ingon sa 17, mo nang pagpakita nga sa Ginoo. Atong ningon ng Ginoo ba, igugma mo pag-ulabaw sa iyong pag-igugma sa ban, sa upo Ginoo, igugma ko ikaw. At man ako mga natikan niya, no? Katulo na gisumlit sa Ginoo. Next, tungod sa pagtawag ni San Pedro, sa Domingo o
adlaw sa Ginoo, si San Juan nanudlo usab. Ginamit ang mga pulong adlaw sa Ginoo. Sumala sa Ipaday Kapitulo 1, versikulo 10. Si San Juan ginagingon nga ang Domingo adlaw sa Ginoo. Usa klaro nga ang mga Kristohanon ang ilang igsisimba sa Ginoo gitawag nila og adlaw sa Ginoo, Lord's Day. Dili adlaw ipapahulay. Muna termino atong gigamit, adlaw sa Ginoo. Baka magamit ang termino, adlaw nga ipapahulay. Kaya ngano, iyan ang mga Hudiyo nga termino. Ang adlaw Domingo nga gitawag ni San Pedro o unang adlaw sa Ginoo giingon ni San Pablo nga laing adlaw sa pahulay sa katawhan sa Dios. Sumala sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 8 paingon sa 9. Kaya kung si Husme nakahatag pa kanilang pahulay, ang Diyos dili na utak nag-istot pa o laing nga adlaw. Kung laing nga adlaw, sa Katolikya mo na. Laing adlaw naman. Laing adlaw, mga orang adlaw. Dahil tao. Ganon din niya kay kung si Huso nakahatag pa kanilang pahulay, dili na unta ang Diyos, mag-isgot pa og laing adlaw. Pusa doon na pa'y adlaw sa pahulay alang sa katawan sa Diyos. Giingon na ang Diyos, nag-isgot na og laing adlaw, pusa doon na pa'y adlaw sa pahulay alang sa katawan sa Diyos. Giilisan sa Diyos ang adlaw ipapahulay og laing adlaw tungod kay sa dakong bukod gipahunong sa Diyos ang adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Husyas 2:11, pagbangutan precise, Isaias 1:13. Pagpunong na, imodegi ako ng gamiton. Ano mo ito? Natinyo ko muna po. Ito sa pag-aaral ng mga istorya ba? Ito sa pag-aaral ng explain mo ito, napindot na ako, hindi mo ako. Kung pahunong mo na, yung nagyan ko na gamitin. Makabitaw na ang Ginoo. Nag-ayo siya sa Diyos sa pato. Kanya yung giayo, yung pag-iignan, laka, pasta na yung giignahan. Nagkasala ang Ginoo. Kung wala ka na epekto, ang proses ng sukunsi, Isaias 1:13, pagbangutan mo sa Isaias, wala na epekto, magkasalaman na ang Ginoo. Sa panahon sa ating pagkahulay, pero mo naman magkasalang Ginoo, tungod ka na epekto na. Kung may epekto na, bisip pag magbuhat ka ng lawa, hindi ka magkasala. 12:1-5 sa Mateo, gibadlong sa mga Parisiyo yung mga tinungan nga naglangkit. Nag-ukit ang mga uhay, bawal na. E kinalalukupon sa Biblis pa, ang katulin mo sa Sabado. Bawal na. Pero sa migingon sa Ginoo, wala din mo makabasa sa nasulatan. Nasa panahon ni David, ni Kaon, ni Sulod na Templo, ni Kaon sa paman, pagkatong pahan, mararatos pare. Pero wala na kasala. Naglapas ang mga pare, sulod sa templo sa Diyos, pero wala na kasala. Nga nung wala man nakasala, tungod kay gipahunong na ng adlaw, o nagisipot na uglay ang adlaw. Padayon ka, walang nasubod ang nasmanoy. Di ba hunong sa Diyos ang adlaw ipapahulay, tungod kay gipasipat ang kini sa mga Hudiyo. Nausap sa Nehemias, Kapitulo 13, versikulo 18, sa dihang gibuhat kini sa inyong mga katigulangan, wala ba kita kini si Sarah kasi gibuhat sa Diyos? Apalan, gipasipat ang gihapon yung adlaw ay papahulay o sa imong ini na mahagit ka mo sa dagko, sa dugang pangkasuko sa Diyos, patok sa Israel. Ezekiel 20, versikulo 21, apan ang ilang mga namisukot ka na. Wala nila duman ang ako masuk. Nga makukuntay ang magluwas ka dito.
Kung ilang ilang pagkituman. Okay. O gipasipat ang pag-ibig ang akong mga adlaw nga igpapahulay. Okay. Exodus 20, versikulo 10, dili mo trabaho sa adlaw igpapahulay. Ang mga sabalista misunod sa adlaw igpapahulay. Sa mga Hudyo. Sa mga Hudiyo. Pero naman lagi mga sabalista na nagtrabaho sa kumpanya, bisan ang adlaw ay papahulay mo sa Sabado. Isunod nila na Sabado kasi sila musimba. Pero ngayon magluto nga sila sa Sabado, dapat ginuto ng daan sa Biyernes pa. Naman lagi mga sabalista na nagtrabaho sa kumpanya. Huwag man lagi nila patya. Exodo 35:3, ayaw magtrabaho bisan kani sumaghalin ng kalayo diyan sa inyong balay. Dili magluto pagka sa adlaw nga di ko pahulay sa magluto man gani lagi ang pagkaon ng mga sabalista bisan kung adlaw nga ipapahulay o Sabado. Numeros 15:32, kama 36, nagtrabaho pinaagi sa pagpangahoy. Nagtrabaho pinaagi sa pagpangahoy sa adlaw ipapahulay o Sabado. Gibato hangtod nga patay. Patay. Nga sila wag gipatay. No? Ayaw sa. Mauna ang mga balaton sa mga Hudiyo sa adlaw ipapahulay pero wala gituman sa mga sabalista. Sorry kay Brazil. Lugan kay Brazil. Si pamilihan libro. Ipakaila pag mga basta mo. Ang mga tao na nagpahulay sa ikapitong adlaw sa ato, kaaway ni Ginoong Hesus. Sa Ebanghelyo sa Lucas atong mabasa, nga misulod si Ginoong Hesus sa sinaguga aron pagtutulog. Atanhan, Lucas 4:16. Pagsulod ni Ginoong Hesus sa templo. Nagsimba o nagtudlog? Nagtudlog. Wala mo simba. Nagtudlog. Okay. Apan nasuko ang mga Hudiyo ni Ginoong Hesus o gusto nila ihulog sa pangpang ang Ginoo. Lucas 4:28 ayon sa 29. Sa ilang pagkadaog niini, nasuko pag-ayo ang tanan nga dito sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitaran si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tungoy sa bungtod, di natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Kauban ko nila sa Ginoong Hesus, kaya nisunod sa adlaw sa Sabado. Kung ang gibuhat ni Ginoong Hesus, wa man hindi pahulay ka nagtutulungan. Kung magtutulog ka sa eskwelahan, kung mga maestro, magtutulog mo sa eskwelahan, pahulay mo na, may trabaho. O, pinag-pahulay mo, pwede mo sunduhan. Nagtrabaho mo, wala gibuhat sa Ginoo, nagtutulog. Kung kauban pa nila Ginoo, kauban pa nila sa Ginoong Hesus, nga naman ilang ang ihong sa pangpang. Sabi kauban mo sa Krista, may mong kategory. Dili siya kauban. Nausap sa Lucas 13:14, paingon sa 17, dinhimingon si San Lucas, nga kaaway sa Ginoo ang nagpahulay sa ikapitong adlaw sa Sabado. Sa Juan 5:18, gipahayag ni San Juan nga si Ginoong Hesus gustong patyon sa mga Hudiyo nga nagpahulay og Sabado kay gilampas ni Ginoong Hesus ang malapot sa adlaw nga ipapahulay. Gusto nilang patyon ng Ginoo. Wa bitaw lugar mga katarungan nga lingkod nganong ipatay si Jesus. Unsay unang katarungan, ingon si Ginoong Hesus, ako anak sa amahan. Sa kapag anak sa amahan, Father God, siya nga son, kung saan siya? God. Usa ka plus kini.
Usa ka dagkong pasipala kapag ingon nimo nga si Jesus Dios. Muna unang rason. Ikaduha, dilakas ni Ginoong Jesus ang adlaw nga Sabado ay papahuli sa mga Hudyo, naglakas ng Ginoo. Walang dagkulang na rason na nung ipatay ang Ginoo. Pero abi ninyo, abighabi niyo sila ramang hinungdan sa kamatayon ni Jesus. Sila ram, wati apil? Apil ka. Pag maghimot ang dagdan, apil ka sa pagpalansang ni Jesus sa cross. Sa Ebanghelyo sa Lucas, sa Kapitulo 6, sa uluhang kontikulo, sa hubat nga gitawag og ang Santos nga Biblia. Giingon nga si Ginoong Hesus, nakigbatok sa mga Sabadista. Kanang Biblia nga, klaro ni Kristorin ang pulong, nakigbatok si Jesus sa mga Sabadista. Kanang nga version sa Bible. Okay. Buti pa sabot, kaaway ni Ginoong Hesus ang mga tao na nagpahulay sa adlaw sa Sabado. Sa diretso nga pagkasulti, kaaway sa Ginoo ang mga ay nagpusunod. Wala gito na kundi, wasa gito ito, hindi ka na kamusa nila Diyos. Pero yun Diyos, ay nagpusga. Anong silingan? Sige nang Isus kaaway sa mga sige nang Isus kaaway sa mga tao na nagpahulay mo sa tungod nini ang mga apostoles na nagtugi, ibi sa mga tao na nagpahulay mo sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 17. O sa dito sa sinaguga, nagtugi siya sa San Pablo, sa mga Hudyo o sa mga dili-Hudyo, nga mga nagtuko sa Diyos o sa mga tao nga miagi sa nasa matang adlaw. Asa nakigatugi si San Pablo? Sa templo o sa plaza. Matang adlaw. Na may public pura. Nagkadungog ba mo ng ikaw public pura? Kadungog pa na public pura. Pangitan na pagkasal. Terminal. Balay-balay. Market. Valencia. Plaza. Maramag sa una. Fountain. Public pura. Nga naman, maunay gibuhat sa Pablo. Nakikatugi sa mga tao at dili ko tukulisis. Kada adlaw. Nakita ko, pablimura daw, kausas sa kasiwanan eh. Dinaganahan ko nga. Nangko din na ni Madera na pablimura, kaya isa respikit, doon na respikit. Pero sa Pablo, okay, blind ka. Ang sinagugaw mo ang kapilya karon. Nausap sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 18, versikulo 4. Kada adlaw ipapahuli na biglang tugid siya sulod sa sinaguga. Aron pagkapig sa mga Hudyo o sa mga Greko. Ang giingon aron pagkapig nagpasabot nga aron ang mga Hudyo o mga Greko mahimong mga kastuhanon sa para sa buhat sa mga apostoles. Kapitulo 26, versikulo 28. Si Agripa mingon kang Pablo, nagtuo ka ba nga makabig mo ako? Pagka-Kristuhanon, sunod lamang sa mumong panahon. Si Agripa ba? Tingnan niya sa Pablo, nagtuo ka ba nga makabig mo ako? Sunod lamang sa mumong panahon. Kinanglan eh. Kung hindi siya makabig sa mumong panahon, kung sa kinanglan, taas nga panahon nga pagwali nga dos mga dili tumutuo sa Dios. Taas nga panahon, dili buko nga panahon. Mo nang dili lang karong adlaw, hangtod pa. Ugma kay taas nga panahon. Apil po. Na okay na sa inyo? Nausap sa buwan sa mga apostoles, Kapitulo 19, versikulo 8. O niya mihat to si Pablo sa sinaguga, o sulod sa pulong kapulan.
giwalihan niya ang katawhan sa walay pagkahadlok, nakikadbuki o nanimuha pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Kini ba ang teksto ni pasabot na ang mga tao na nagpahulay kung Sabado dili kauban sa mga apostolis. Kaya giwalihan mo para makamit ang testimony. Okay. Sa lahing pagkasulti ang mga tao nga nagpahulay o adlaw Sabado dili mga Kristohanon. Busa kung ang tao mo ingon nga siya Kristohanon, apan nagpahulay siya sa adlaw ng pagpahulay o Sabado, nga iya sa mga Hudiyo, mugawas na siya ng pagka-Hudiyo. Kung musimba ka ni mo pahulay ka ni mo Sabado, unsay isulti ninyo? Nagpaka-Hudiyo. Okay, nagpaka-Hudiyo. O mauna nga ang pinakasakit, kaya ang nagpaka-Hudiyo iya ni Satanas. Nasa Gipanay Kapitulo 2, versikulo 9 o Kapitulo 3, versikulo 9. Nasayon ako sa imong mga giantos o sa imong mga kakapos, sa imong kakapos, apang tinuod, takot ka. Nasayon sa ako sa mga dibutang-butang kanimo ni Adtong napaka-Hudiyo, apan sila nga nasakop ni Korea ng Sudya na ha? So, huwag mo nila kung kitiyoso. Basa, kung mo nila yung kitiyoson. Sakop ni? Huwag ko nagsabaan na. Sige. Pagsabaan sa mga sabalista. Okay. Mabasa sa Biblia nga uban sa Katoliko nga mao ang Santos nga Biblia nga ang adlaw igpapahulay sa Sabado. Amo ni question pagsumpak pa. Ito ba gusto ang nasulat sa Biblia nga uban sa Katoliko nga ang adlaw igpapahulay sa Sabado, adlaw igpapahulay sa Sabado, apan dili kini magamit aton sa simbahan Katoliko. Tungod kay ang mga Katoliko, wala man magtudlo ang Sabado, iya sa mga Kristohanon. Kung magamit sila ng mga versyon sa Biblia, sakto na. Muna ilang gigamit. Pero wala na ito gamitan ng versyon sa Biblia. Kay dumingis naman na. Kaya sa Biblia, adlaw ay pumahulay ng Sabado, gihatag sa Diyos nato sa mga Diyo lamang. Salmo 147, versikulo 19, paingon sa Bible din, Colossus 2:13. O ipasabot, walay napot ang dili mo Diyo sa adlaw na ipapahulay. Dugang pa, sa Biblia nga hubad sa simbahan Katoliko, nga mao ang Santos nga Biblia nga gigamit kunuhay sa mga sabalista. Atong mabasa nga gibungkag dinhi ni Jesus ang Sabado 1:5-18. Kaning version sa Biblia nga itong gamit ron, di kay naklaro. Pero sa Biblia nga kada sa Katoliko din nga version, klaro din tayo. Busa tungod ni ini misamot pa panimuha pagpatay kaniya ang mga Diyo. Kaya lamang iyang gibungkag ng Sabado, kung dili iya nga ingon nga ang Dios kaugalingon niyang amahan. Diin nagpakatumpas niya sa Dios. Tinaw nga gibungkag ni Ginoong Hesus ang Sabado ay papawalay. O ipasabot, giusap ni Ginoong Hesus ang adlaw alang sa pahulay tungod di anak klaro nga dili Sabado ang adlaw nga igsisimba nga igahin sa Ginoo alang sa mga Kristiyanos. Lalo na ginang dahil pagsumpak, sumara sa mga sabrista, giusap ko sa Katoliko ang adlaw ipapahulay nga Sabado ngadto sa Domingo ni adtong tuig 336 AD sa Council of Laodicea. Ang tubag-ana ni ang gihimo sa simbahan Katoliko mao lamang ang pagdeklarar nga ang adlaw nga igsisimba ngadto sa Ginoo mao ang adlaw Domingo, dili adlaw nga Sabado.
Initungod kay ang simbahang Katoliko dili Hudiyo kun dili Kristiyano. Next. Dili ang simbahang Katoliko ang nag-ilis og laing adlaw sa adlaw ipamahulay sa Sabado, kundi ang Diyos mismo sumala sa Hebreo Kapitulo 4 versikulo 1 sa 9. Ingon din hinggoy kay kung si Josue nakahatag ang kanilang pahulay, dili na ang Diyos maghisulog pa og laing adlaw. Usa na pa'y adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Diyos. Buti pasabot nga ang simbahang Katoliko iko lamang mitudlog o mipatuman sa gibuhat sa Diyos nga pag-ilis o laing adlaw sa adlaw nga ipapahulay. Sa daang tugon, ang katawhan sa Diyos mao ang mga Israelita, Hodeo, sumala sa Jewish religion. Okay. Sa bagong tugon, ang katawhan sa Diyos mauna ang mga Kristohanon. Sumala sa buhat sa mga Apostoles Kapitulo 11, versikulo 26. O magpasalamat kita sa Diyos nga kita mga Kristohanon. Sumala sa mga Pedro Kapitulo 4, versikulo 16. Mingon si San Pedro, apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Hinununga pasalamatin ninyo ang Diyos. Nga kamo mga Kristohanon. Mateo 12, 1, mayon sa 5. Mapala. Pinagduwig mo man. Wala kayo. Okay. At na-explain. Ang hinungdan nga doon na nagbantay ang mga Hudiyo sa Sabado. Tuwag kay kanang adlaw, ang kanang adlaw sa ilang kagawasan, sa ilang pagkaulimon dito sa Yuta sa Egypt. Ito. Laka sa balakot, katusubuhan, bantay mo ang adlaw ng kautan. Laka sa balakot, yung pahog na magtrabaho na ligan sa ulang adlaw ng ikaulong, ikapito, igahin na para sa Ginoo. Pero naka sa tao ang pili. Nga nang ipili ni Moises. Para sa Sabado. Kaya kanang adlaw mo ilang kalawasan gikan sa pagpili. Kanang adlaw. Unang ilang ibantayan. Ilan ang isa ulo, kanang ilang selebrasyon sa pagkagawas nila sa pagkaulikon, weekly. Kada Sabado, mga musimba sila, pagpapakawalan. Kita, dapat tayo gitawag po, sa ito pa sa mga Hudiyo, ilan ang Independence Day. Kita, dapat tayo gitawag po Independence Day. Isaulog na ito, weekly or yearly? Weekly or yearly? Yearly. Independence Day. June 12. Sila weekly. Kita, yearly. O sila, nagkagawas kita sa pagkaulikon. Lantong tinuod sa kang Kristo magkagunan. Mula sa Kolosas sa Kapitulo 2, versikulo 14-16. Lantong na Sabado sa kang Kristo. Lalo na si Kristo. Ang lantong sa nito mo, mawala. Naluwas ang mga Hudiyo sa adlaw sa Sabado. Naluwas ang kanang katawhan sa kalibutan, pinagi sa pagkabanhaw ni Jesus nga sa adlaw nga Domingo. Usa ipahulong sa Dios kanang Sabado sa mga Hudiyo, kay naay Domingo sa pagkabanhaw sa Ginoo. Nga mao'y kaluwasan nato kanan. Kaluwasan nato kanan. Mula pag-adto nato sa Israel, kung musimba ka ni Biyernes, unsa ka nga tinuuhan? Muslim. Kung musimba ka Sabado, Jewish religion. Kung musimba ka Domingo, Kristiyano na.
Tulo na kinagkadagang adlaw ang ibantayan sa Israel. Mailan mo sa tama-tama sa pagkatao. Sila, dapat wala tumakabit. Kaya silang kanaduha, kaya nagsimbag sa Badaw, nagsimbag Biyernes, kung paano adlaw niya, dapat na silang makabit sa adlaw sa Ginoo sa pagkatao. Mula daghan ng mga nanain ng mga adlaw na ginagay, nanain na sila, mubalik yun sa simbahan ng ibukod ni Kristo. Kaya mo kining adlaw nga siya nabanhaw, namatay, isakit, nabanhaw, ug nabanhaw para maluwas kita. Di ba klaro? Pangutana, na hindi kayo klaro. Ha? Punta na. Sige, pangutana, sister. Ah. Sudah pada sudah. Namatay dito, Elasman. Kanya, dapat ako sa Sabado. Domingo ni ay. Domingo siya naman. Wala nga niya tanan, kaulay. Wala nga pinatok sa teksto, akong ibasa sa Biblia, nga Domingo. Wala na sa Sabado. Mga si Kristo isang kaslangin. Wala'y verse sa Biblia nga ang mga Kristiyano di pagulay isimba sa Sabado. Tanan na gina Sunday. Walang pag-iwi sa Sunday. Walang pag-iwi. Next, Si Yesu Kristo namatay kasi so pagkakutan na, pinatuloy ko na po ako sa lahat ng speaker. Sige, brother. simbas lang sa Badog. At pag simbas lang ay gila. Mo. Matay. Ang paunay sa adlaw sa Badog. Yan ang another mo niya po yung Ginoo. Posible ba biya po yung nasa kaluwasan? Nah, lanjut. Ang nagsimbag sa Badog, pinagalagan na sa Ginoo, posible ba gihapon lumaluwas? Asa man nalagad. Sapat sa Vatican 1, maging dito, outside the Catholic Church, there is no Salvation. salvation. There is no salvation. Isang ko mag-uli-uli ka rin ako sa may Domingo dahon. Hindi, wala ka masakot sa simang dito ko ni Kristo. Hindi ka alisod ng maluwas. Kung sa pagkakalain at law, pag-ika ka po ito, pwede yung pangitas may nakuhin. Sa kapag bahala o importante din sa kanan. Gawas na musip pa pag-Domingo. Di man pwede pag na, ay, katuloy-tuloy ko na, musipan. Sa kultura ko na, ay katuloy ko. Ang adlaw sa Ginoo na kung pinakaayo ko, sa nagkap, kung siya pala sa una, katulo kay ngayon di ka magkasimpag Domingo, kung siya sala mo, biniyal ka? Tal. Mahal mo ng murka. Mura na kanilang kondisyon. Nakilala din ka, musip ba sa adlaw sa pagkabanaw sa Ginoo? Kita po hindi mo na musimba, hindi naman tayo dinimas. Pero doon ay official ginagawa pagsimba, nga bago ang pagkabanaw sa Ginoo. Batay na ito nga, tananan yung pinagtigo, Domingo, wak na Yesu. Last na pagkabanaw. Kaya kung yata sa Yesu bigyan. Wala. Apa? Boleh
dito mag-text mo na ako sa radyo. Ihan ka ay mo nga magsige ko. Tupag. Nagkaroon ka nakita na inyong personal. Ano ba yung paminaw text TV din eh? Gawas ni mga ano? Hindi ni man eh. Abutan na. Abot na. Sabi kayo ng pamukana, walay relihiyon mga kaluwas. Kada ang mentalidad, kada ang organan, iyan sa protestante. Mawalay relihiyon mga kaluwas. Kano man, para walihan ka ng katoliko, wali ka sa akong simbahan, pwede relihiyon mga kaluwas. Anong ginagawa kita magsimbahan yung parang kayo ba ni Ruder, okay, relihiyon mga kaluwas. Kung ulan na naging ng Jesus, luwas na, okay, relihiyon mga kaluwas. Kanang relihiyon, pundok na sa mga magtotoo. O kanang pundok sa magtotoo, naala sa unang Timothy presidency, kung malaman ako kinasulat ng mga tudlo kanino, kung saan bang kinabigyan sa paliwanag sa Diyos, ang igisa sa buhay ng Diyos, ang haliging sukaranan sa kamatuuran. Ang relihiyon, haliging sukaranan sa kamatuuran. Kinsa may teacher, niining kamatuuran nga itudlo sa sibabi mo ni Kristo. Ate Rodel, kamo, may preacher. Kung magawas mo, wala po sa luwan, walang mga gusto sinibig, pinigwantuhan, pinigwantuhan na ito. Kung sa namiyak sila ka na ito, kaya kung magbawan pa sila na ito, magpapilog ito sila ka na ito. Pero araw niya, mailangan sila na pinigwa pa na ito, may nunglan, na mahawa sila, hitan, na, kisagidaan, si Mama Ito, kisagamiyak, sila. Okay. Ang mamiya, unang Juan 2:19, ang mamiya, si Socrates de Jeruso. Apit na ginawa ang katapusan. Isopian ko na kamuning ini. Nga moabot ang mga kaaway ni Kristo o karunian. Kung mamiya ang mamiya dahil sa sibabi ko ni Kristo, mahimong kaaway ni Kristo, anti-Kristo. Wala ang relihiyon, na ang relihiyon lang, inigisa ko na ng relihiyon. Religion. Religion. Ano ba? Nga nang makikilala matabalik sa Diyos. Diyos niya, kung nga nang makikilala tinabisan si Makan. Diyos. Nga nang makikilala matabalik sa Diyos. Kaya nang pupul at relasyon, talo sa Diyos. Kung kanan ng mga tao, kung mali na siya natin sa iba, nagpakasala. Manatungkot ang Ginoo, iyang anak o relihiyon. Diyos. Diyos ang nagpasa ni Kristo. Sirat na 41, versikulo 7-8. Kamu mibiyak sa lahat ng Diyos o wala na relihiyon. Kastiguon kamo. Ang wako relihiyon, kastiguon. Pero siguro itong relihiyon na tinugod ni Kristo. Sa tao. Kaya Martin Luther, invited into pray, Luteranos, Siganos, Calvinistas, pagkabot na sa tuwing 1980s, ngayon na 20 years, kita, mga sikta, nag-iparis dito sa Security and Exchange Commission, pagkabot na sa tuwing 2013, sumalaga na ng libro ng ginadala, yung naguluhan, churches and founders, yabot ang 44,150 churches, Lord. Where do you belong? Asa magkanasato ng 44,128 sa mga sikta. Kamu kung naapuputan mo kamo, ako na sato. Sa simbahan dito ko ni Kristo, ang Katoliko, sige, last na. Isang lang yan, last na. Dunay tao na ituo sa Diyos. Magyantaon, butan ng tao, may linti. Ang nakapan di ko simba, ang pagkutana, may kaluwasan na ni. Dahil po sa Kristo, nag-ingon, amahan, dahil anak ko magkakapay,
Nasakit ang iyang inahan, ialimahan niya pagkain. Doon ay pobre, huwag ikaw kitagaan niya. Namatay ang mga pamumunan. Idala mo sa impyerno. Utang ka sa kanang, idala mo sa impyerno. Si Kuwang. Wala ginoo. Sige lang. Tao, walay ginoo. Kinahanglan man ba mga tao? Vertical para sa Diyos. Horizontal, isip ka tao. Huwag kulang na ito. Wala sa relasyon mo sa Diyos. Ano man? Hindi siya magpapagpapilog yung mga bisi. Ano may bisi ini? Weekly? Weekly usahay? Weekly. Oh, kaya mag-weekly nga usahay na. Mag-uban mo, ha? Bisi, palatag bisi kang sa kadaw. Kung pausibahan mo din mo, simba. Mag-uban ang luha. Di mo hindi nga, simbaran ka, huwag ka bisi. Bisira ka, huwag ka simba. Di na pwede. Nga naman, kung mo, hubit ka, bilang second protein pamilis, usang ka sila. Okay. Ang usahan na, pitong ha, ang usang mabasa, ang unang musiring. Pagsiring, wali na. Wali. Ikaw mo na itong kaliwasan, ikaw na pagwali. Kung di po ka musimba, kuwang na. Nga naman, pulong sa Ginoo naman ako nilumog. Huwag man tayo, lawas ng Kristo nga, madala. Kailan naman kumplito ha? Kamu mga anak at mga katikista, makumplito, kailan kumplito? Lagi? Para magwali. Puro maging idea, wali ka. Dahil sa Diyos ng isa, para magkakalawa ka sa lawas ng dugo ni Kristo. Gano'n magkakalawa, malamit ko dito. Last 1, 6, 54. Ang mukha ko sa kulawas, uminom sa dugo, may pinabuhay na wala katapusan. Banhaw ko siya sa katapusan ng mga. Pagkamatay na ito, at wala sa dugo, at ang spiritual kong kanak, ang tayon, ay tulog ang tayong tapunan. Langit, impyerno, kung saan nagpunto nga? Iporgas ko yun. Ang katong nangalawat sa lawas sa Kristo, na kinabuhi dito sila. Ang mga lawat ko sa mitabo, way kinabuhi sa banhaon. Banhaon siya, pero dahil dito sa impyerno, 1:5 by so verse 29. Ayaw ito mga yung mga patay magkalungog sa puno sa Diyos. O ang mga kinuhatan banhaon, dahil siya. O ang dapat kinuhatan, dahil sa impyerno. Na pagkamatay sa itong lawas, musa pa rin na. Atong lawas o atong tanak ng Espiritu, musa pa rin na. Musa pa rin na. Pero umanaw na ako sa mga na nasisikal ka ito sige, kasi marunong sa Diyos. Banhaw sa Diyos, katungan din natin. Ang mundang tagulatan, banhaw ang kalisupan dito sa palay. Last na, kapag niya nag-ibratonik, salamat ka sa kanan, kapagan ng Ginoo. Yes.